Sa 2 beses na sinuspindi noon si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr., si House Speaker Martin Romualdez ang naging caretaker ng kanyang distrito. Ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang mangangalaga sa 3 distrito ng Negros Oriental. In the past, usually the neighboring district, the House leadership plus the plenary, will decide. Sabi pa ni Velasco, Ayun. Actually, ito po, may naka-ready ako ditong paliwanag patungkol sa kung magkakaroon po ng special election sa Negros Oriental 3rd District doon sa inabandona na distrito ni Tebes. So sa akin pong palagay, sa palagay ko, ay hindi po magkakaroon ng special election na. Wala po, hindi po magkakaroon. At ito po ang paliwanag diyan ng isang kongresista, ayan, si Congressman Ria Vergara. Ayan, piniliwanag niya dito kung bakit sa tingin niya ay hindi na magkakaroon ng special election para po diyan sa Negros Oriental. Kasi nga po, ito po ang kanyang paliwanag. I really don't know what goes on there, but like I mentioned, in the 18th Congress, the congressman from Baguio passed away, and we didn't have a special election. The new representative was voted on 2022. In this Congress, when Congressman Remulla, now Secretary Remulla of the Department of Justice, was appointed by the President, we had special elections this year, and so there is now a new representative for Cavite, Secretary Remulla too. I mean, the son of Secretary Remulla. Right. So I guess it varies. Yeah, but ultimately, will it be the final decision will be made by COMELEC? Yes, the final decision will be made by COMELEC in coordination with the House of Representatives. Yeah. I think it was also Chairman Garcia. Ayun. So, ngayon, nakadepende po sa COMELEC kung magkakaroon ng special election. Pero, yung pondo po ng, tingin ko, pondo ng COMELEC para po sa mga special election ay baka nagamit na doon sa pagkakaroon ng special election sa Cavite, sa kung saan ay na-appoint etong si Sec Boying Remulla as DOJ Secretary. Di ba nagkaroon po ng special election doon? At tingin ko napakalaking halaga po ang kakailanganin para sa isang special election. So baka lang na ang mananatiling caretaker ng distrito na inabandona ni Tebes ay si House Speaker Romualdez. Baka siya pa rin. Baka siya pa rin ang manatiling caretaker, or pwede namang baka sakaling etong si Sagar Barria or si Lim Chay Kung ba, yung 3rd District, yung isa pang congressman diyan sa Negros Oriental, baka sila po ang manatiling, kumbaga ang mapili na maging caretaker. Kung etong si House Speaker ay bibitawan ang pagiging caretaker ng 3rd District ng Negros Oriental. So, kung totoo po yan na baka walang budget ang COMELEC, hindi na makakakandidato bilang kapalit na kongresista ng 3rd District, etong mga napipisil ng mga taga Negros na sila Mayor Fritz, Mayor Janice Degamo, may mga lumutang pampangalan si Colonel Ray Lopez. Baka lang gusto nila nga mga kumandidato, hindi na po sila makakakandidato at i-ano na lang nila, i-reserve na lang nila ang kanilang mga plataforma, mga plano sa darating na 2025 election. Total naman, ngayon po ay 2023 na, August. Kung magkakaroon ng election na pagpalagay mo na baka December o January, special election, di ba?
ilang buwan na lang naman ng pagsisilbi. Dahil pagdating ng May 2025 election ay midterm election na naman at 'di ba, parang baka sayang lang ang pera. So, maganda sana merong makakatutok na kongresista diyan sa Negros Oriental sa 3rd District na talagang ano siya, yung talagang diyan siya, yung talagang tutok na tutok siya diyan. Kaya lang nga po ang problema ay, ang ating, COMELEC o ang ating, gobyerno ay baka wala na pong pera para sa special election dahil nagamit na doon sa special election para sa papalit kay Sec Boying. So, dito, katulad niyan, si Mayor Janice De Gamo ang ano, ang, matunog na napipisil ng mga kanyang kaalyadong mayor sa 3rd District na kumandidatong kapalit ni ano, ni Tebes sa 3rd District. So, wala namang problema dahil, ano naman, 'di ba? Ano naman si ano, si Mayor Janice, qualified na qualified at, ang mga taga Pamplona ang makakapagpatunay niyan at marami po ang mga makakapagpatunay ng isang, Mayor Janice De Gamo ay reading-ready na maging ano, na maging congressman o congresswoman ng kanilang, distrito. Ngayon si Mayor Fritz naman ay sa tingin ko ay priority ni Mayor Fritz ang, pagtatapos ng kanyang termino as a 3rd term mayor ng Shaton. Kailangan na para sa akin na matapos ni Mayor Fritz 'yan kasi kailangan niyang, 'di ba? Kasi nasa ano siya, kumbaga parang, last 2 minutes ng kanyang, pagiging mayor. So, meron siyang, mga proyekto na kailangan niyang ma-execute pa at matapos bago ang kanyang termino. So, pagkatapos niyang manatili as a 9 years na mayor ng, Shaton, siyempre, ah, 'yan na yung kanyang pagkakataon kung aakyat ba siya as a congressman at, or governor or vice governor, 'di ba? Kung ano ang kanyang maisipan, bukal puwede rin, 'di ba? Kung anong maisipan niya. Maisipan nitong ating mga ano, mga sinusuportahan na politiko sa Negros Oriental. Kasi wala namang itong mga tinatagong mga personal na adhikain para sa kanilang, mga pansariling interes. Hindi po katulad nung mga ilang mga politiko na nag-aano, naghahangad ng posisyon sa gobyerno kasi, merong, pangangailangang personal at merong inaalagaang mga kumbaga, may inaalagaan sila ng mga ano, mga pangangailangan, oh, 'di ba? May mga pangangailangan sila ng proteksyon para sa kanilang mga negosyo, proteksyon para sa kanilang mga kamag-anak, para sa mga kaibigan, at para sa mga tao na sumuporta sa kanila na kailangan nilang, bayaran kapag sila ay nanalo. 'Yan ang ano, 'yan ang, mahirap. So, eto po ay, hindi pa naman sigurado, pero 'yan po ay, nadinig natin mula dito kay, Congressman, Ria Vergara na hindi nga daw po sila nagkaroon ng, special election doon sa namatay na kongresista sa Baguio, noong, ito ay nanalo noong 2019 at 2022 na nagkaroon ng eleksyon. At dito ay, sa kay, DOJ Secretary naman ay, nagamit yung pondo. So, eto'y baka lang naman, baka nagamit yung pondo, baka wala ng ekstrang pondo ang ating, COMELEC at, magkakaroon pa ng SK at SB election, 'di ba? Malaking halaga din ang, kailangang, pakawalan diyan ng COMELEC. So, baka hindi na po magkaroon ng special election diyan sa Negros Oriental. So, kung mangyari man po 'yan, 'di ba, imposible naman na hindi karapat-dapat yung mamuno diyan o maging caretaker diyan. Sigurado ko
na ang kung hindi man na kung sakaling umalis man si Martin Romualdez as a caretaker diyan, eh yung papalit eh much more na na qualified at hindi pababayaan katulad ng ginawa ni Tevez ang gagawin nitong papalit na caretaker, 'di ba, sa Negros Oriental. Eh sana nga po ay madesisyonan na ito kaagad para hindi mabitin sa balag ng alanganin ang mga taga Negros Oriental. Ayan. So, ito tuloy na natin 'tong video na 'to. Opisyal na ring inabisuhan ng Kamara ang COMELEC sa pagpapatalsik kay Tevez. Hihintayin daw ng Kamara kung magpapatawag ang COMELEC ng special election. Pero sabi ng COMELEC, ang Kamara ang mag-uutos nito. Base sa rules ng Kamara, pwede pang iapela sa plenaryo. Ayun. So kung uutusan ng Kamara ang COMELEC o maggawa kayo ng special election, magdaos kayo ng special election para sa papalit kay Tevez sa 3rd district, eh baka magkaroon nga po ng special election. So nakadepende sa dalawang ahensya ng ating gobyerno.